Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, Chis, bumaliktad na Palasyo at Kongreso. Nagulat. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibyo natin, simulan na po natin dito, isa pong post at nagtatanong po dito mga kabayan, sabi po dito, kinsa sa ilaha ang dapat maging Senate President? Sino sa kanila ang dapat na maging Senate President? Mga kabayan, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, or si Senator-elect? Parehas po itong sila, parehas po silang Senator-elect. Ito, Senator-elect Rodante Marcoleta. Kung serbisyo po ang ating titingnan, no, mga kabayan, mas maganda talaga kung si Senator Rodante Marcoleta, no? Kasi si Senator Bongo, hindi naman ito politiko dati, no? Nakilala po natin ito bilang kakampi or supporter ni former President Duterte, di ba? Si Senator Bato naman ay isa po siyang police, di ba? PNP chief, okay? Si Congressman Senator Marcoleta, yan, nalilito tayo kung anong tatawag natin eh. Anyway, nasanay kasi tayo sa congressman. Ngayon, senador na po. Senator Marcoleta naman po, mga kababayan, mula pa noong nakarang administrasyon talagang nandyan na yan eh, di ba? At kilala natin. Although silang lahat po ay kilala natin bilang may mga prinsipyo, di ba? Maprinsipyo and leaning to Duterte. Pero para sa akin mga kababayan, ito opinion ko lang to depende po sa inyo kung sino po ang gusto niyo, pero para sa akin talaga si Congressman or si Senate President na lang, Senate President Marcoleta ang dapat maging Senate President, mga kababayan, no? Ano sa palagay niyo mga karabinalan, i-comment niyo na lang po sa baba. At ito, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, ito pong si Sir Jay Sonsa, isang batikang broadcaster, no? Journalista. Sabi po dito ay Bonget Marcos remove Solicitor General Minardo Guevara because he knows the law and because he knows the law and refuses to be a puppet. Yan mga kababayan, palawakan po natin si Solgen Guevara, no? Isa pala sa nasibak itong si Solgen Guevara, mga kabayan, dahil ayaw magpahawak, ayaw maging puppet at siya po ay may alam sa batas. Hindi po gaya ng iba, no, mga kababayan, na wala namang alam sa batas. Okay, nandyan lang pero walang alam sa batas. Like for example, si ito umamin ito, sabi niya kasi hindi niya kapa yung batas. Si DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? Nung tinatanong na po siya, sabi niya hindi niya raw po alam ang batas. Yan ito po ang sinasabi ko na example na yung iba diyan nandyan lang para maging pogi points, magpa-pogi points. Yung iba naman talagang may alam rin naman sa batas. Kaso yung iba talagang wala no? Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion dito sa pagkakasibak, pagkaka-remove, ayun nga dito kaya Sir Jason sa kay Solicitor General Minardo Guevara. At ito pa mga kababayan, ito, sabi naman po dito ni Marcos Jr., President Marcos Jr. says he never wanted Sara Duterte impeached. Yan talaga no? Why do I have to keep explaining that I didn't want impeachment? Grabe tong pangulo na to. Kung ayaw mo ng impeachment, bakit gumugulong ito ngayon? Because you cannot control
the government, di ba? Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit mismo ang mga kakampi niya sa Kongreso ay hindi naghain ng impeachment complaint versus or laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nagsipirmahan po ang mga hinayutak. Isa po sa nanguna sa pagpirma ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Di ba? Oh, ano ngayon? Nasaan ang sinasabi mo? Sinungaling. 'Di ba? Parang nagsisinungaling 'di ba? Parang sinungaling, hindi lang parang sinungaling talaga, 'di ba? Oh. Kasi sabi niya, mismong mga kakampi ko hindi nga naghain, 'di ba? Pero nagsipirmahan. What is the difference between, 'di ba? Nako, wag niyo ang lokohin ng taong bayan. Bistado na kayo. Nako. O yan, anong opinion nyo dyan mga kabayan sa pagsisinungal-ngal ng ating Pangulo? O ito pa mga karibin natin, bago isa publiko, PBBM, kakausapin muna ang napiling PNP chief. Nako, ito mga karibin natin, kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na nakapili na siya ng susunod na Philippine National Police Chief. Sinabi niya na sa panayam ng Philippine Media Delegation sa 46th ASEAN Summit and related summits na nais niyang makausap muna ang kanyang napiling hepe ng pulisya bago i-anunsyo sa publiko. Sino kaya ito mga kabayan? Pero nagano na si General Torre, no? Nagpaparinig na kapag siya daw ang naging chief of police ay parang naka-align yung kanyang programa sa programa na gustong mangyari ni President Bongbong Marcos Jr. Nako, kung hindi naman po ito si Torre mga kabayan, sino kaya ang mapipiling PNP chief ni President Bongbong Marcos Jr., no? Bakit kailangan kausapin muna? Baka tulad ito ni Anthony Taberna, di ba? Kasi si Anthony Taberna, alam natin na maka-Marcos yan pero nung inalok po bilang maging communication chief, hindi pumayag. So ngayon, ito namang pulis na ito, di ba? Kakausapin muna ni President Bongbong Marcos Jr. Bago i-anunsyo sa publiko. Baka rin kasi hindi pumayag ito di ba? Ayun lang ang naiisip ko. Pero kung si Torre ito, baka hindi na magdalawang isip si Torre. Pag sinabing ikaw na ang hepe, hindi na yan hindi naman nagdadalawang isip yan mga kababayan. Yan po ang pangarap ni Torre, di ba? Anyway, eto pa mga kababayan, bigyan din po natin ng konting reaction itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, Marcos rejects Duterte condition for reconciliation. Nako. Unang-una, hindi naman po si yung mga Duterte ang gusto makipag-reconcile, di ba? Hindi naman po sila ang gustong makipagbati. Kayo po ang gustong makipagbati sa kanila, no? Mga kaubayan. So, ibig ba sabihin ni President Bongbong Marcos Jr. dito, okay lang na magkaayos na or magkabati ang Duterte pero nandun pa rin si former president sa ibang bansa? Doon lilitisin? Ganun ba yon? Napakawala mo talagang di ba? O sige, parang di ba yung lumalabas ito, sige, bati na tayo pero diyan ka pa rin nakakulong ka pa rin pero bati na tayo. Kaibigan ulit tayo pero bati na, kulong ka muna. Ako ang presidente. Di ba? Ako ang presidente, kulong ka muna, makaibigan tayo Diyan ka lang muna. Ganun ba yun? Ganun ba ang pagkakaintindi ninyo ng reconciliation? Di ba? Well anyway, ano man ang hirap kasi, ang hirap intindihin, no? Magbabati tayo tapos nandiyan ka pa rin sa ibang bansa na kung tutuusin, ako ang dahilan kung bakit ka nandyan, di ba? Ako ang presidente, ako ang sinunod ng mga tauhan ko na dalhin ka dyan. Pero teka lang, bati na tayo. Ako naman, malabo ka. Ang labo mo, Mr. President, di ba? Eto pa mga kabayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto naman po, bigla naman pong dumipensa
si AFP Chief Bronner. Ito pong sabi niya, no co-op shall happen, not on my watch. Ayan mga kabayan, wala daw kuditang magaganap sa panahon niya, di ba? Bakit ganito ang statement ni Bronner? No, mukhang sa sinasabi mo, you are the one who is justifying that there is something happening diyan sa organisasyon ninyo. Anyway, sana talaga wala. Pero mas maganda kung meron. Para matapos ang mga kalokohang ito, di ba? Nasa kamay po nila ang pagbabago ng ating bansa pero wala rin naman silang ginagawa. Anyway, ito pa mga kabayan, last po natin pag-uusapan. Sabi po dito, watch me. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., watch me sustain it, no? Marcos vows to keep rice prices at 20 pesos per kilo until 2028. Pero kukunin yan sa budget ng 2026 mga kabayan, di ba? Yung pong plano nila isusustain nila, no? Gagawing sustainable until 2028 itong 20 pesos per kilo ng bigas, pero ang pondong gagamitin ay kukuha po sa kaban ng bayan sa budget ng 2026 mga kabayan, no? 2026, 2027 until 2028. Kasama na po 'yan sa babudgetan ng taong bayan, ng kaban ng bayan. Pero ang hirap din ito, parang ayuda rin no? Itong 20 pesos per kilo ng bigas parang ayuda po. Bakit? Hindi naman lahat nakakabili. Kasi yung may ibang lugar na wala namang pong 20 pesos per kilo na bigas at wala rin kadiwa. So how can they buy 20 pesos per kilo na bigas? Akala ko po ba para sa lahat ng ito? Walang kulay-kulay, di ba? Yung kasi yung ayuda hindi para sa lahat May kulay. Kung sino lang po yung malapit sa mga tagalista, yun na lang po ang nakakatanggap ng pera tuwing, di ba? May ayuda. At ito namang bigas na ito mga kabayan, kung sino siguro yung mga city na talagang nakikita nilang kakampi nila, how about yung hindi nila kakampi, or even those na wala talaga, di ba? Walang kadiwa, walang 20 pesos na kilo ng bigas, babudgetan ng national government. Pag sinabi natin national government, it is nationwide dapat ang implementation. Sana lang matupad nila yung sinasabi nilang nationwide implementation of the 20 pesos per kilo of rice. Diba? Marami pong matutuwa dyan kasi napakamura po. At saka sabi ng iba, okay rin naman. Pero sana nga po, ang problema lang talaga dito is hindi lahat ng lugar meron. Yung binibigyan lang nila, yung sinasabing mga talagang nasa laylayan na o na marginalized, yung ganon, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Comment nyo na lang po. At eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Kapapasok lang, grabe to. Nagkagulo na sa palasyo. Cheese, napaamin na. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post o article ng kami.com.ph sa Facebook. Title, Cheese Escudero nagbabala kay PBBM ukol sa tinagurian niyang mga reckless allies. Mga kakampi na reckless. Paano bang Tagalog ng reckless? Senate President Cheese Escudero on Thursday urged President Bongbong Marcos to distance himself from reckless allies as the chief executive orchestrates a significant revamp within his cabinet. This council comes at the heels of PBBM's directive for all cabinet officials to submit their courtesy resignations, a move initiated to recalibrate the administration following the recent midterm elections. Escudero, in a statement, hailed
hailed. The President's call for courtesy resignations as a crucial initial step towards ensuring the government meets public expectation regarding service and performance. Okay? So, pinuri ng Senate President yung ginawa ng Pangulo, courtesy resignation. Ako rin, nung una, na nabighani ako, napabilib ako na ito na. Simula na ng talagang strong leadership kasi pinaresign lahat eh. Kaya lang, after 3 days na ata o 4 days na, ang resulta, iisa o dadalawa pa lang ang klaro na tinanggap ang resignation. DNR pa lang at saka Solicitor General. I don't know yung Special Assistant to the President, pangatlo siguro. Wala naman, iba. Ano ba yan? So, to me, parang wala ring nangyari kasi kung talagang recalibrate nila, gusto nilang mabago ang takbo ng serbisyo ng gobyerno, dapat medyo mas marami yung panibago. Parehas pa lang eh. The same people. Lalo na yung Solicitor General. Ang ganda ng performance. Tapos, siyang tinanggal. Ano ba yan? Yung DNR ay talagang ano daw yun. Yung nabasa kong mga articles, hindi daw talaga. No? So, that's good. DNR. But there are others na sa tingin ko na dapat palitan, hindi naman pinalitan. Anong silbi ng recalibration? Same. Okay, yung sinabi naman ni Senate President Escudero na reckless ally, sino yun? Wala. So yun mga kabayan, hulaan nyo kung sino po yung reckless ally. No? Pero ang nakikita ko po talagang reckless sa gobyernong ito, sa kabinete ni President Bongbong Marcos Jr., ay yung nasa PCO mga kabayan, na si Yusek Claire Castro. Siya po ang pinaka, I think, reckless na empleyado ng gobyerno or empleyado ni President Bongbong Marcos Jr. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kabayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Salamat.